Sa pagunlad ng kulturang pangkonsumo sa Pilipinas noong huling bahagi ng ika-20 siglo, umusbong ang pangailangan para sa mga pagkaing madaling ihanda, abot kaya at sapat ang taglay na sustansya upang makasabay sa abalang pamumuhay ng karaniwang Pilipino. Sa puntong ito, ipinanganak ang Payless Instant Noodles, isang tatak na sa loob ng maraming taon ay naging bahagi ng araw-araw na pagkain ng milyon-milyong pamilya. Ang Payless ay hindi lamang produkto, kundi isang salamin ng mga pagbabago sa lipunan, ekonomiya at kultura ng pagkain ng bansa. Mula sa kasaysayan ng pagtatatag nito, pag-angkop sa mabilis na kompetisyon sa industriya, pagharap sa mga kontrobersiya, hanggang sa kasalukuyang katayuan nito sa merkado, ang Payless ay nananatiling mahalagang bahagi ng karanasan ng maraming Pilipino. Ang Payless Instant Noodles ay nilunsad noong huling bahagi ng dekada 80, panahon kung kailan lumalakas ang kompetisyon ng instant food sa Pilipinas. Sa likod ng tatak ay ang Universal Robina Corporation o URC, isa sa pinakamalaking korporasyon sa bansa pagdating sa pagkain at inumin. Nais ng URC na magkaroon ng produktong malinaw na nakatutok sa masa, partikular sa mga pamilyang nagtitipid at yung naghahanap ng mabilis na mailulutong pagkain. Sa panahong iyon, nagsimula pa lamang sumikat ang konsepto ng instant noodles sa bansa. Mayroon mang mga naunang brand, nananatiling mahal at hindi ganon kalawak ang distribution. Nakita ng URC ang puwang na ito at ginamit ang teknolohiya at pananaliksik nito upang makabuo ng isang produktong maasahan ng kalidad at presyo. Hindi nangangailangan ng malaking puhunan ng pagluluto ng noodles, tubig, kalan at ilang minuto lamang ng paghihintay. Dahil dito, mabilis itong tinangkilik ng sambayanan. Hindi marangal o enggrande ang paglulunsad ng Payless. Wala ring engrandeng kampanya ng celebrity endorsement o malalaking TV ads noong una. Sa halip, tahimik at unti-unti nitong pinasok ang merkado. At gaya ng maraming matagumpay na produkto na lumago nang hindi napapansin, ang Payless ay naging bahagi ng pantry, tindahan sa kanto, baon ng estudyante at hapunan ng pamilyang Pilipino bago pa man ito mapansin ng mas malaki at mas maingay na merkado. Kung may isang mga elemento ng Payless na naging pundasyon ng pagkakakilanlan nito, iyon ay ang mismong pangalan ng tatak. Ang Payless ay isang tuwirang mensahe. Magbabayad ka ng mas kaunti, ngunit makakakuha ka pa rin ng produkto na sapat ang kalidad para sa iyong pangangailangan. Ang kasimplihan at katapatan ng pangalang ito ay naging lakas ng tatak. Sa loob ng isang ekonomiyang madalas na pinahihirapan ng pagtaas ng presyo, pagtitipid ng bawat sentimo at pangailangang magsalba ng budget hanggang sa susunod na sahod, ang pangalang Payless ay nakapagdulot ng ginhawa. Hindi lamang ito produkto, ito ay pangakong ang bawat pakete ay makadaragdag ng laman sa tiyan nang hindi bumubutas ng bulsa. Sa paglipas ng panahon, ang tatak ay nakilalang simbolo ng pagiging praktikal at ito ang naging pinakamalakas na armas nito laban sa mga mamahaling karibal. Sa sari-sari store pa lamang, ramdam ang agwat ng presyo nito kumpara sa iba. Hindi nakapagtatakang sa mga panahong kakaunti ang budget, Payless ang unang nauubos sa estante. Matapos nitong ipakilala sa merkado, mabilis nang lumago ang Payless. Isa itong perpektong produkto para sa mga estudyante, manggagawa at pamilyang salat sa oras ngunit nangangailangan ng abot kayang pagkain. Hanggang ngayon, marami pa rin na nagkukwento na ang Payless ang baon noong elementary kasama noong college dorm days o paboritong merienda tuwing umulan. Ang paglago nito ay hindi lamang dahil mura ito. Ang Payless ay may mga variant na madaling tangkilikin: beef, chicken, spicy, mami at pansit canton. Bagamat simple ang mga ito kumpara sa ibang brand, sapat na upang maabot ang panlasa ng masa. May ilan ding nagtatangi sa Payless dahil mas malaki raw ang serving, mas siksik ang noodles at may kakaibang lambing ang sabaw nito. Habang papalapit ang dekada 2000, nakilala ang Payless bilang isa sa mga pangunahing low-cost noodle brand sa bansa. Ngunit sa panahon ding ito, nagsimulang sumulpot ang mga bagong karibal na may mas agresibong estratehiya. Dito nagsimulang maging hamon ng pagkilala sa Payless, ang pagpasok ng Lucky Me noong huling bahagi ng 1980s at mas agresibong paglawak nito noong 1990s hanggang 2000s ay nagdala ng mas matinding kompetisyon. Habang ang Payless ay nananatiling tahimik ngunit matatag, ang Lucky Me ay nagpakilala ng mga bagong produkto, malalakas na TV advertisement, kasunduan sa mga kilalang personalidad at mga kampanyang nagpaunlad sa kanilang branding. Ang Lucky Me Pansit Canton halimbawang naging pambansang paborito, mas maanghang, mas malasa at mas marikit ang marketing nito.
Samantalang ang Payless Pansit Canton ay paborito rin ng ilan ngunit hindi nito natapatan ang matinding pag-angat ng karibal. Sa madaling sabi, ang Payless ay nananatiling budget-friendly alternative samantalang ang Lucky Me ay naging cultural icon. Dahil dito, unti-unting nahigitan ng Lucky Me ang Payless sa market share at brand recall. Bagamat wala ang Payless sa gitna ng malalaking iskandalo, hindi ito nakaligtas sa mga usapin at kontrobersiyang karaniwang hinaharap ng mga food brands. Ilan sa mga napabalita at napag-usapan ng mga mamimili ay ang pagbabago raw ng timpla ng noodles, ang pagiging matigas ng ilang batch o ang umano'y pagnipis ng packaging. Mayroon ding mga online reviews na nagsasabing tila nagbago ang lasa ng Payless noodles matapos ang ilang taon. Subalit nananatiling maliit ang mga isyong ito at hindi naging sanhi ng malawakang boycott o pagbagsak ng benta. Kung tutuusin, mas madalas pa ang ipinagtatanggol ng ilang tagahanga ng tatak ang Payless, lalo na ang mga naniniwalang mas masarap ang Payless Pansit Canton kaysa Lucky Me tulad ng mga diskusyon sa online communities. Habang lumilipas ang mga taon, nagbago rin ang organisasyon sa likod ng Payless. Ang Payless ay bahagi ngayon ng joint venture na Nissin URC, isang pagsasanib puwersa ng URC at ng kilalang Japanese noodle company na Nissin Foods. Dahil dito, umangat ang kakayahan ng tatak sa produksyon, kalidad at distribusyon. Sa kabila nito, hindi nawala ang pagkakakilanlan ng Payless bilang local, value for money brand. Nanatili itong malapit sa puso ng mga Pilipino, lalo na sa mga nostalgic na mamimiling lumaki na kasabay ng tatak. Sa kabila ng mga hamon, hindi nawala ang Payless. Sa katunayan, nananatili itong isa sa mga madalas bilhing tatak ng noodles sa Pilipinas. Lumalawak ang presensya nito sa mga tindahan at supermarket at nananatiling sentro ng distribusyon sa mga pamilihang nagtitipid. Sa kasalukuyan, nakikipagsabayan ang Payless hindi sa pamamagitan ng pagiging pinakamalaki kundi sa pagiging pinaka-praktikal. Sa panahon ng pagtaas ng presyo ng bilihin, muling tumataas ang pangangailangan para sa murang pagkain. At dito muling lumalakas ang apela ng Payless, hindi rin matatawaran ang puwersa ng nostalgia. Para sa maraming Pilipino, ang Payless ay hindi lamang pagkain kundi bahagi ng kanilang alaala. Sa mahaba at masalimuot na kasaysayan ng Payless Instant Noodles, malinaw na ang tatak higit pa sa isang produktong pagkain. Ito ay simbolo ng pagiging praktikal, ng pag-asa sa gitna ng kakulangan at ng kulturang tumatangkilik sa simpleng kaginhawahan. Bagamat tinalo ito ng Lucky Me, sa laki at lawak ng merkado, mananatili ang Payless bilang isa sa mga pinakamalakas na haligi ng budget-friendly food culture ng bansa. Ang kwento nito ay kwento ng matatag na tatak na kahit hindi pinakamalaki ay hindi rin naglaho, nananatiling matibay at minamahal. Hanggang ngayon, makikita pa rin ang mga pakete nito sa mga sari-sari store, handang ihanda sa ilang minutong lutuan at handang ibalik ang alaala ng kabataan. Kung may tatakmang tunay na humalintulad sa karaniwang Pilipinong nagtitipid ngunit nagsisikap, iyon ay ang Payless. Hindi ito yung grande, ngunit may dating. Hindi ito palaging bida ngunit hindi ito nawawala. Sa bawat sabaw na mainit at bawat noodles na hinihigop, naroon ang paalala ng buhay na may pagsusumikap at pag-asa. Isang paalalang minsan, ang mga pinakamura ang siyang pinakamalapit sa ating puso.